Pwede ba tayong tumayo? Tapos yung mga nandun sa likod, medyo mabante naman tayo ng konti dito sa harap. Amen. Mukhang napuyat ang mga anak ng Diyos kagabi. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, magandang umaga sa'yo. Ako'y nalulugod at nandito ka. Hallelujah. Maraming salamat. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Let's invite His holy presence in this place. Amen? Hallelujah. We worship you, Jesus. We praise your holy name. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, arise, oh yes, Lord. One thing we ask of you, One thing, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. say yes, Lord. Arise, 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 Say arise, arise, take your place, be enthroned. be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise. Lord, we invite your presence here today. Arise, Oh God, we pray, Lord, that you will be here to rejoice with us, oh God, as we worship you. And as you come today, Lord, change us, oh God. Hallelujah. We worship you, Lord. Arise, 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 take your place, Yes, Lord. be enthroned on our
Hallelujah. 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 Okay, you may be seated, church. Good morning again, brothers and sisters. It's Sunday once again, sabi. It's a celebration day, di po ba? Kasi Sunday. Ayan, isa-celebrate po natin ang kabutihan ng Panginoon sa bawat buhay natin, di po ba? Alam ko po maraming pinagpala sa ating lahat. Di po ba? Sino pa pinagpala dito sa loob? Ayan, lahat po nakataas. Mamaya lahat po tatawagin ko kayo. Praise God, di po ba? Malapit na po ang Kapaskuhan. Ayan, last day na po ng November, bukas po December 1 na. Advance Merry Christmas po. Ayan. Ang bilis po ng panahon kahapon po ay nagkaroon po ng review ang mga leaders. So, review po natin ang performance ng church for the last 11 months. Ayan, so 1 month na lang, 2015 na naman, di po ba? Ayan. So ngayon po, magbibigay po tayo ng patotoo sa ating Panginoon. Sino po ba ang gustong mag-volunteer? Ayan, ng ating pastor, ang si Pastor Amabel. Good morning po. Di po ba last Sunday is my birthday? Pinalate lang ng kaunti yung gift. Kasi last Thursday natanggap ko po yung gift na sa umpisa talagang kala mo. So sabi nga, tatlong feelings yung aking sobrang nararamdaman. Siyempre, sobrang happy. A little bit sad and medyo parang may question mark. Kasi parang yung question mark is napakalaking responsibility po ng ibinigay sa akin. Ako po ay dinala sa another level na wherein magmamanage ako ng 3 planta. So ako po yung magiging HR manager ng 3 planta. A little bit sad kasi hindi pa rin malapit. Ito, di ba, ito matagal ko nang pinag-pray na medyo mapalapit, pero lumapit ng kaunti lang. From Cavite to Canlubang. So, na-assign po ako sa Canlubang. Ako po ang mag-HR manager ng metal, ng can, at saka ng leasing. So, 3 planta yung binigay sa akin. Na natutuwa ako, happy, sobrang happy kasi parang makikita mo yung pagtitiwala sa akin ng management ng San Miguel kasi kumbaga sa 4 na taon na nirender ko bilang HR head ng puso is nakita nila yung effort na ginawa ko. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga, 3 mang feeling yan, pero I'm sure sa lahat ng yan, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Kasi pinakita naman niya sa akin yung faithfulness niya doon sa pagsama niya sa akin sa Cavite. Lalo na ngayon na parang lumalapit na, tapos mas magiging magaan kasi may mga tao ako kahit pasabing 3 planting hahawakan ko, may mga account person ako na mag-handle. Kumbaga ako lang talaga yung magmamanage. So, nakakatuwa kasi another level, syempre ibang package, kasi iba na yung level. So, yun yung kumbaga premium and benefit ng pagtanggap sa bagong challenge. Mahirap, pero I'm sure hindi ako pababayaan ng Panginoon kasi dito pa lang sa pagbibigay sa akin ng position na yon, makikita mo na yung kakambal na benefit. So ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa buhay ko. Sabi nga ni Pastor Ayan, anong nakaraan siyang nag-anchor, hanggat hindi pa tapos ang 2014, expect nyo pa rin yung inyong mga suddenlies at mga gift. So, nagpapasiklab ang Panginoon di ba? So, ako, nabigyan ako ng pagpapasiklab ng Panginoon. I'm sure lahat tayo makakaranas ng ganon. Basta as long as we focus our lives unto Jesus, lahat ng bagay, ano man ang kinakaharap natin, basta ang focus natin ng Panginoon, makikita natin ang reward. Amen? So may susunod pa dito kasi yung memo may kasama. Glory to God sa buhay ni Pastora Mabe, di ba? Grabing pagpapala yan. Siyempre, dahil tayo nagtitiwala sa Panginoon at importante doon yung marunong tayong maghintay, di po ba? Yan. So, parang nakatingin kasi sa akin si Pastor, parang gusto magpatuto. Magpapatuto ka ba, Pastor? Ayan. Praise the Lord. Yan.
Actually, ano po, as part din nung binabanggit ni Pastora Mabel, kasi nasa isang company po kami, isang tinatawag na division ng San Miguel Corporation. Actually, yung movement po nila is, nag-trigger po yan, no? Bawat kasi kumpanya may tinatawag na mga movement every 3 years. And ako, I remember po kasi nung panahon ni Pastora Ces sa amin, kumbaga tinitrain niya kami on our specialists o specialties, parang gano'n. No? May mga kanya-kanya kasing mga hawak na accounts ang bawat isa sa amin. So, pag-alis ni Pastora Ces may pumalit, and then that system goes every 3 years, parang gano'n. Pero ako, I believe in my heart lagi na basta magtiyaga ka lang sa work mo, ipakita mo lang yung karunungan mo doon at lagi mong isik ang help ng Lord, hindi ka magkakamali every time. And now, nung last November 13 po, actually that was our seminar regarding company rules and regulation. Pinuntahan po kami nung pinaka-big boss namin sa human resources at kinausap po niya ako. And definitely, sinabi niya sa akin, mamumove ako by year 2015. So, January 1 po effective, ako po ay malilipat ng ibang planta ng San Miguel din po. As, ang sinasabi po niya ron as labor relation specialist and HR generalist. So, parang promotion po yun sa akin. At bilang din daw po yun, bilang paghahanda na rin sa mga upcoming retirement ng mga tao na nasa taas namin. So, I thank God lagi na hindi ako kasing layo ni Pastor Mabel kasi siya sa Kanlubang. Pero ako po malilipat naman sa Manila Glass Plant sa Tondo, Manila. Okay, so malapit-lapit lang ng konti. Pero I believe God na sa susunod na mga taon, ilalapit po niya kami para makapagsilbi kami lalo sa ating church at sa lahat po ng ating mga kapatid. So I thank God na ito pong bago kong trabaho na to, ito po ay magsisilbi sa aking bagong bukas na larangan po, hindi para magtrabaho, kundi mai-share ang salita ng Diyos doon sa lugar na yon. Amen? So maraming salamat, Panginoon, at alam ko, lagi kang nandyan sa akin. I praise the Lord. Praise God. Daming promotions this year, di ba? Pero hindi pa tapos si Lord. Meron pa isang buwan at hahabol pa siya dun sa mga sinasabi natin, mga sudden list, di ba? Last na last po at eto, grabe po, pinagpala na lalo pa rin pong pinagpala, di ba? Binuhos po ang pagpapala ni Lord sa kanya si Sister Tina po. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, nagpapasalamat lang ako sa Panginoon sa kabutihan na patuloy niyang ibinubuhos sa aming buhay. And if God is continuously pouring it out onto our family, sa inyo rin. Amen? Sabihin mo, susunod na ako. So, nung 27 po, Thursday, Thanksgiving ng TGP, the Generics Pharmacy. Bago kami pumunta doon, nagsabi lang ako, pero hindi naman yun talaga taos sa puso ko. Sinabi ko lang, Lord, salamat sa grand prize, Yun lang, pero hindi ko siya, minimin talaga. Hindi ko siya masyado dinidibdib. Kasi ang iniisip ko, yung there's something about the broken heart na kung paano ko siya kakantahin ng mas maayos. At saka yung, para sa planning namin sa worship team kasi hindi pa ako nakakapag-send kay Brother May. So, nung nandun kami, binaon ko pa yung planning, na sheet para sa 2015. Tapos, nung na raffle-raffle na, nanalo na si Pastor Ray, nanalo na si Pastora Ces, gano'n. Ay, hello, nanalo yung mga yan. Tahimik lang, humble-humble. Tapos, nanalo na basta marami, Isaac. So, ayun, nanalo na sila. Palapit, ilan na lang. Mga mga 4 na lang. Di naiihina ako. Kasi ang ginagawa, pagka wala doon, irarapol ulit. Nahihina ako. Pero, nung nagpunta po na kami doon sa intercession, sinabi doon, paano nga ba nangungusap sa iyong Panginoon? So, talagang tinrace ko, paano ka nga ba nangungusap sa akin? Sa akin, true impression sa puso ko. Nahihina ako, sabi ko. Parang may nagsasabi sa akin, huwag ka munang umihi kasi mananalo ka pa.
Kasi pag umiyak ako at wala ako doon, iraraffle nila. E di, hindi mo na, e di syempre, maraming beses hindi ako nakinig eh. So, napalpak. Pero, ayun, wala namang mawawala. Hindi naman ako sobrang ihi. Konting ihi lang. So, yun. So, di nagstay ako. Tapos, merong parang raffle draw. May number doon. Kasi, computer generated yung, pag-draw. Habang dinodraw, yung grand prize, 8-0. Nung mga pangatlo na, sabi ko kay Blanks, tingnan mo, parang akin. Nung pang 5th, 6, sabi ko, akin yan ah. Nung pang 9, yung 9th number, sabi ko na akin yan eh. Parang syempre, yung ibang mga franchisee dun, hello mga sosyal. Eh, tayo naman eh, simple-simple lang. Akin yun, sabi ko na akin yan eh. So naririnig na, iniisip siya, tabang naman ta. Christina Rojas, praise God! Sabi ko na akin yon. Napakabuti ni Lord. Hindi ko talaga na inaasahan. Siyempre, may mga TV na kami. Di ba, kung may TV ka na, okay na yon. So, nung last year, nagpapasalamat ako kay Lord, binigyan niya kami ng 50-inch. Hallelujah! And siyempre, kasi nung last year, si Pastor Aya naman yung nanalo ng grand prize. So, ngayon, ako naman. Praise the Lord. Alam niyo po, ang blessing ng Panginoon talagang dumadaloy. So, yung TV, di mapupunta na sa dapat puntahan. Amen! Sa church, para may panooran ng mga bata. Amen? So, sa buhay natin, if God, amen. Pero hindi pa po namin nakukuha. Kasi mabigat daw, hindi nila nadala. So, if God is able to do that to us, kahit sa inyo, lahat sa atin. Amen? So, to God be the glory. Ayan, praise God. Sabi nila, napakaswerte daw ni Sister Tina. Di swerte yun, pinagpala sila, di ba? At pagka nagpala, kahit napakarami ng pagpapala, panay pa rin ang boss ng pagpapala sa kanila, di po ba? Sige po, tayo po ay tumayo na. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating praise and worship, pwede po bang pakiplas lang po yung Psalm 63:4-5 ba yun? Ayan. Sabay-sabay po natin basahin. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. Ayan. Kailan daw po patuloy po nating bigyan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga bibig. Lahat po tayo may mga bibig, di po ba? Ayan. So ngayon po, tayo po ay magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin ng buong puso yung ating pag-praise and worship sa Kanya. Di po ba? Tayo po mag-pray. Father God, we just give you, Lord, ang mga lahat ng kabutihan mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga, Lord, hindi namin maisip pa. Ang dami mong mga pagpapala at kabutihan na binupuso mo sa amin, O God. Salamat po, Lord. As we worship you today, Panginoon, Lord, alam namin, mananahan ka sa mga awitin namin, Panginoon, O God. Salamat po, Lord, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, O God, sa lahat, Panginoon, na mga mabuting bagay na ibinigay mo sa amin. At ngayon, Panginoon, alam namin lahat ng mga expectations namin, Panginoon, ay i-grant mo yan, Panginoon, O God. Salamat po. We just give you back all the glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mabuti ang ating Diyos. Amen. He deserves all the glory. Jesus, ako sa'yo'y humahanga. Kamatayan ay hindi inalintana. Inako mong lahat ng kasalanan. Thank you, Lord. Sa Diyos, ikaw ay nawalay. Buhay mo ang inalay. Come on, church! Purihin ka, Jesus. Yes! Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ng lahat
pag-ibig mo sa'kin, ganun na lamang. Napakalaki. Tulad ng isang yaman, kinugkob at iningatan. Liwanag ng araw at kalawakan. Oh yes! Walang hanggang katapusan ang biyaya mong nakamtan. Come on everybody! Purihin ka, Jesus! Purihin ka! Purihin ka, Jesus! Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Thank you, God. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang power. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya. Malayang magpuri. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Thank you, Lord. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mabubuting bagay sa ating lahat. Amen po ba mga churchmates? Oh, Raymond! Thank you, Lord! Hallelujah! Maganda pala itong ating stage. Woo! Come on! Let's enjoy praising God today! Woo! Let's all sing! Purihin ka, Jesus! Pinakamainam na magpupuri. Purihin ka, Jesus! Purihin ka, Jesus! From your hearts, purihin ka, Jesus! Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus. Kayo naman po. Come on, sing from your heart. Dahil sa iyong ginawa. Thank you, Lord. Kayo po. Ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Oh yes! Salamat sa iyong dakilang gawa. Salamat sa mga gagawin mong mga udyok. Kami nagpupuri. Walang hanggang pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon. Come on, church! Be thankful. Be thankful you're still alive. Oh, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. We give you praise. God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami ay sabik na sabik. Halata ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sabik na sabik ka ba sa presensya ng Diyos? Kahit pogi ka, sabihin mo yan. Ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranas. Ako ay narito
nananabik. Nananabik na ba kayo? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. One more time, let's sing it. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Oh yes. Inaasam-asam, presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik kami sa'yo. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Come on, church! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Paguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Oh yes! Malayang malaya ka, Panginoon. This time, ang mga kalalakihan po, ha? Sabayan niyo ang ating mga gwapong worshipers. Ako ay Mga babae pala, sorry. ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ang mga kalalakihan po, Ako ay narito ngayon, naghihintay. Parang mahina ah. Papatalo pa tayo. Sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. nananabik na ba kayo? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na
iyo. Ang buhay ko ay iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, God. Our life is yours. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Church, give the Lord your best praise. Pinakamainam. Pinakamainam. Papuri sa Panginoon. The best. Come on, the best. With all your heart. With all your soul. The best. Thank you, God. Thank you, God. We give you praise. We give you glory, Jesus. Hallelujah. We honor you. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon. Awit na aming puso, O God, ay para sa iyo lamang, O God. Sa umagang ito, Panginoon, nais ka namin na purihin, Panginoon. Pagpupuri na hindi lamang galing sa aming bibig, Panginoon, ngunit galing sa aming mga puso, O God. I just wanna bless your name. I just wanna make you glad. I just wanna move your heart, God, to give you all I am. Sabihin natin sa Panginoon, I just wanna bless your name. Oh, I just want to bless your name. Yes, Lord, we want to bless your name today. I just want to make you glad. Oh, I just want to move your heart, God, to give you all I am. Minsan ba, I just want to bless your name. I just want to bless your name, yes, Lord. Oh, I just want to make you glad. I just want to move your heart, God, to give you all I am. Once again, I just want to bless your name. I just want to bless your name. Yes, Lord. I just want to make you glad. Nais namin na ikaw ay malugod, Panginoon. I just want to move your heart, God, to give you all I am. It's by your will and for your pleasure I exist. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. See, I just want to bless your name. Oh, I just want to bless your name. I just want to make you glad. I just want to move your heart, God, to give you all I am. Awitin natin sa puso. I just want to bless your name. I just want to bless your name. I just wanna make you glad. I just want to move your heart, yes, Lord, to give you all I am. It's by your will
are worthy, Lord. You are worthy, Lord. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. Awitin natin. To worship you I live. I live to worship you. Yes, Lord. We sing to you. To worship you I live. Oh yes. To worship you I live. To worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Yes. To worship you, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Awitin natin mula sa puso, Panginoon. To worship you. To worship you. Oh yes. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Lift your voices.
Hallelujah. Brothers and sisters, mas lalo po nating inaawit ito. Mas lalo po na nakakagawa ang banal na Espiritu na paraan. Mahirap nating maunawaan at gawin yung ibigay natin ang buong buhay natin na bilang pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen. Kung sa ating bibig, hindi yun manggagaling. Di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. If you really is worshiping the Lord today, you cannot help but say, to worship you, I live. Come on, all of us, you open your mouth to worship the Lord and make your life an offering of worship to Him. One more time. Come on. Heavenly Father, in the name of Jesus, this is our declaration because this is our heart. Ito po ang laman ng aming puso. Salamat aming Amang Diyos na ang dahilan kung bakit kami ngayon ay buhay sapagkat kami ay pagsamba para sa iyo. Tanggapin mo ang iyong mga anak bilang pagsamba. Sabihin mo, I am worship. I am worship unto God. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalangin ko na magkaroon kami ng kapahayagan. Dalangin ko na tulungan mo kami, Panginoon, na isabuhay ang katotohanan ito na kami ay nilikha upang sa iyo ay sumamba. Salamat po sa iyong salita. Patuloy mo kaming hubugin. Patuloy mo kaming gabayan na ang aming buhay, Panginoon, ay maialay namin sa iyo bilang katanggap-tanggap at mahalimuyak na pagsamba sa iyong paanan at sa trono ng iyong biyaya. Marami pong salamat sa iyo, O Diyos. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Brothers and sisters, ang word ng Panginoon para sa atin. Worship is the breath of your soul. Maupo po tayo. Ni-remind sa akin ng Panginoon, ang hininga ng ating kaluluwa ay pagsamba. Amen? When we cease to worship the Lord, we cease, our soul cease to breathe. Sa sandali na hindi tayo sumasamba sa Diyos, ang ating kaluluwa ay tumigil sa paghinga. Alam nyo, revelation yon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Isang gabi, marami pong mga balita ako natanggap na negatibo. Hindi ako makatulog. Di ba ang hirap nyong hindi makatulog? Yung tumitilaok na ang manok, hindi ka pa nakakatulog. Hindi pa halimbawa, may araw pa humiga ka na para gusto mo nang makatulog kasi pagal na ang katawan mo at kaluluwa mo. Ilang gabi ka nang hindi nakakatulog. Nararanasan ninyo yon? So when the Lord spoke to me, because you are disturbed in your soul, there's no reason to worry. Amen? I hold my hands in the future. The future is in my hand. Sabi ng Panginoon, worship. Because worship is the breath of your soul. So sa mga pagkakataon na yon,
magpuri, mahirap sumamba. Ngunit kung ikaw ay sumamba, binibigyan mo ng hininga ang iyong namamatay na kaluluwa. Because earthly things will make you dry and dead. So you need the breath of your soul. Worship is the breath of your soul. Tatandaan ninyo yan. I praise the Lord for that revelation. Alam nyo, nagpuri ako sa Panginoon, sumamba ako. Damdamin may nasasaktan. Hindi pa rin ito makahahadlang sa pagdulog kong may kagalakan. Imagine, you are full of worries, you are full of pain, you are full of anxieties, but you are worshiping God. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin makahahadlang sa pagdulog ko may kagalakan. Meaning to say, you are trusting God for His intervention. Amen? Okay, so napakaganda pong revelation. I want to share it with you. Dahil po, November 30 ngayon, the next 2 Sundays, I will again be in Isabela. So iniisip ko sa Panginoon, Lord, sasarahan ko na yung series sa worship. I think we had enough on worship. But the Lord said, no, there is something else I want you to tell them about worship. That worship is the breath of their soul. So my heart was drawn to just preach again on biblical worship. Hanggat hindi tayo natututo, hindi tayo pagsasawaan ng Diyos na turuan. Amen. And if we are like Mary, who loved to sit at the feet of Jesus, every time we sit at the feet of Jesus, we are excited. Amen. And are you excited about the Word? Marami sa atin, to worship you, I live. Walang impact sa heart. Pero once we connect with the heart of God and sing it, Lord, I just want to bless your name. What will bless the Lord? You yourself will bless the Lord. I just want to make you glad. I want to make your heart glad, Lord. Amen. And I pray that you all came here because you want to worship. Kaya kayo nagpunta dito para sumamba. Amen? Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, there are several reasons why or approaches. Merong ibang mga pagdulog. We can approach God in 3 ways. Nandyan yan sa aking sister. We can, bago natin basahin, I just felt led by the Holy Spirit. We can approach God in prayer. And we said, prayer is the obsession. The word obsession is nahuhumaling. Parang ang isang binata ay nahuhumaling sa isang dalaga. O ikayo ay mga kabataan ay nahuhumaling sa computer games. Obsessed. Prayer is the obsession of the soul with its needs. We pray to God because, Lord, save me. Lord, give me peace. Lord, unite my family. That is prayer. Number 2 is we can approach God in praise. Katulad ng sinabi natin kanina, we had a joyful praise. Sabik sa iyong presensya. Alam niyo ba na pagka kayo'y nasasabik, mas excited si Lord. Kasi mas higit siyang nasasabik sa presensya mo. Ang tagal kanyang hinintay dito. Amen? Praise is the obsession of the soul with its blessing. Next, Praise is the obsession of the soul with its blessing. I thank you, Lord. Nanalo ako ng grand prize. Thank you, Lord, you don't stop blessing me. Thank you, Lord, I'm overflowing. Amen. Every time we receive a blessing, our soul is obsessed to praise the Lord. I praise you because I am wonderfully made. Amen. Yan ang praise. And then another way we can approach God, the throne of grace, is through worship. And worship is the obsession of our soul with God Himself. That is the highest way we can approach God. Amen? You disregard everything because you want to meet Him, His person, His being, regardless of your circumstances. May sakit ka, wala kang pera, binugbog ka, whatever, broken ka, pinagtaksilan ka, you still go to God in adoration, in worship, because not of what you receive,
Not of what God can give you, which you know you are able to receive because He is able, but because of who He is. He is a faithful God. He is a loving God. He is a blessing God. He is an awesome God. He is a powerful God. He is a God who created everything. And He is a God who is madly in love with you. So you worship Him for who He is. That is worship. Amen? Okay, so pumunta na po tayo sa ating subject ngayon. Parang introduction lang ito. Introduction number 1. Pupunta na ako sa introduction number 2. Dahil ang meat ng aking message ay nasa huli. Sabihin mo sa iyong katabi, I am worshiping while I am listening to the Word. Sabihin mo, ako ay sumasamba habang ako ay nakikinig ng salita. Kaya hindi ako mag-a-iPad. Okay, maliban sa pagte-take ng notes, hindi ako maglalaro ng game at hindi ako magpe-Facebook. Amen. Sabi sa Bible, those who honor me, them I will also honor. If you will honor God's word today and obey it, the Lord will honor your word and obey it when you pray. Amen? Okay. So, ang topic po natin ngayon is ano ba yung topic ko ngayon? Characteristics. Last time, pinag-aralan natin the meaning and components of biblical worship. Sabi natin, if one of those components is missing, hindi yun worship. Di ba? At ano ang kailangan sa totoong worship? Submission. What else? Hindi nyo na naalala? The source of worship. Worship source. The Word of God. Worship submission. Worship sacrifice, worship separation, worship self-denial, worship service, and worship satisfaction. Kung walang Word of God, kung walang submission or obedience, kung walang sacrifice, kung walang self-denial, kung walang service, at walang satisfaction, hindi worship. Amen? And worship is giving. It's giving all that you have to God. Ngayon, pag-aralan naman natin, the 8 characteristics of the wise men's worship. Kasi magpapasko na po. Di ba? Ngayon, pagbabasa tayo ng text patungkol sa Pasko dahil next month, December na, Pasko na! Sabi mo, Pasko na. Okay. So, basahin natin ngayon ay Matthew 2, chapter 2, verse 1 to 12. Lahat po tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos. Basahin natin. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem. Stop. Ilang wise men? May sinabi bang 3? Wala. Wise men. Okay. Sasabihin natin mamaya, hindi yan 3. Okay, next. Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Wow! Amen? Okay. To worship. King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. Bakit na-disturb? Kasi sabi ng mga wise men, where is the king of the Jews? Nagselos yung King Herod. Aba, may kapalit akong king. Amen? King Herod. Okay, next. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, where is the Messiah supposed to be born? Hindi lamang siya ang nabahala. At naligalig pati ang buong Jerusalem at ang kanyang mga religious leaders. Okay. Sabi nila, saan ba dapat ipanganak? Yung King of the Jews, yung Messiah, who is the King of the Jews. Sabi nila, in Bethlehem, in Judea, they said, for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah.
For a ruler will come from you who will be the shepherd for my people Israel. Then Herod called for a private meeting with the wise men. Pinatawag niya, and he learned from them the time when the star first appeared. Siyempre, wise men, alam nila. Then he told them, go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too. Totoo ba yun? Sabi niya sa mga wise men, sige, hanapin ninyo kung nasaan yung, ano sabi niya? Ihanapin ninyo yung hari. Ano sabi niya? And search carefully for the child. At kung nalaman ninyo kung nasaan siya, bumalik kayo sa akin para sabihin nyo at ako din ay sasamba. Sinungaling, no? Alam na natin kung anong gusto niyang gawin. Okay? After this interview, the wise men went their way. And the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. Sabi sa King James, sa New King James, they were exceedingly, they rejoiced exceedingly. Kanina, nung nag-worship tayo, sabik sa presensya mo, at saka yung dahil sa iyo, ginawa, we were rejoicing exceedingly. Tumatalon tayo, lumulundag tayo, kumakanta tayo. Amen? Okay. They entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chest and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Amen? Galing ni Lord, no? When it was time to leave, not to return to Herod. Wala na. That's the end. Praise the Lord. Manalangin tayo, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tagapagturo. Dalangin namin na ipahayag mo sa amin ang isang kahulugan ng salita mo, Panginoon, sa area with respect to worship. Salamat po sa iyo, aming Ama. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So titignan natin ang mga verses na to, hindi po sa point of view ng Christmas. Kasi alam natin, kahit nung bata pa tayo, alam na natin to, di ba? Amen? Yung sa Bethlehem, merong star, tapos may mga shepherd, nakahiga doon si Jesus, tapos nandun si Virgin Mary, nandun si Joseph. Okay, ito yung kwento nung ang mga wise men o mga pantas ay nakita nila yung star para they purpose in their heart to look for the child and worship him. Amen? Okay. Pag-aralan po natin, ito po yung mga hahalawin natin sa mga passages na ito ng scriptures. Ano yung mga katangian ng tunay na pagsamba dun sa ginawa, na makikita natin dun sa ginawa ng mga pantas, the wise men. Okay? Number one, walo po ito. Number one, their worship was intentional. Sabihin mo, sinadya nila. Okay. Sabi po dun sa verse 1, where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we had come to worship him. Worship is something that you purpose in your heart. Hindi aksidente ang pag-worship nila. Sinadya nila yon. Amen? Biruin mo, nagbiyahe sila, according to Bible history, these wise men came from Mesopotamia. At itong Mesopotamia na ito are hundreds of miles away from Bethlehem. And ito, para makarating sila doon, it will take them 800 miles. So that will take them by the camel at marami silang entourage. Remember, these are wise men. Hindi lang sila tatlo. Amen? Amen. And if these are wise men, mga pantas, according to history, these people are king makers.
Okay. Meaning to say, they are highly influential, they are educated, they are super rich. Amen. They have say in the affairs of nations, and they call them king makers. They appoint and they anoint kings. Amen. So, pwede nating halawin na nung nagbiyahe sila, they were an entourage. Entourage sila, marami sila. Because of their provision, syempre kung magbibiyahe ka ng 800 miles, ngayon madali na lang, may jet. Noon by camel. So, yung pagkain ng camel nila, yung pagkain nila, and I bet you, meron silang PSG, Presidential Security Guard. Meron silang mga armed men. Kasi, kung 3 hari ito at nagbiyahe ka sa disyerto ng 800 miles, you are a fool. Ang daming cobra sa disyerto. Ang daming mga... tapos, di ba? Tapos mauubusan ka ng provision, ng tubig. Saan ka kukuha nun? Unless dalhin mo lahat yon. So parang kung titignan mo itong nagbiyahe ang mga wise men na to, para silang army. Well-equipped. Amen. For them to do that, it takes time. It takes provision. It takes preparation. Amen. So, dahil ano ang purpose nila? Just to worship the child who they knew was the Messiah and the King of Israel. Amen? Why? That child who is the Messiah is worthy of worship. Tanong ko sa inyo, did you come here intending to worship God alone? Or you came here for other reasons? Para ma-bless ako. Ang blessing, ano yan? At tawag dito, sa ano yun? Ano ang blessing? Bonus. Pinag-aaralan natin ang worship. Alam niyo po kung bakit? I can feel in my heart, God will do something awesome next year. Piniprepare lang niya ang heart natin. Amen? Okay, so bakit nila nalaman na yung bata na yon? Remember, these are not Jews. Kung baga sa kapanahunan natin, hindi sila Christian. Amen? Numbers 24, tingnan mo nga ang next. Numbers 24:17 ba yon? Sabi nila, okay. Sabi, paano nila nalaman? Since these are wise men, meron bang wise men na bobo? Wala, di ba? Meron bang wise men na hindi nagbabasa? Meron bang wise men na hindi nakaka-discern? Tayo, mga wise tayo because we have the mind of Christ. The Word of God. We are wise because we have the Holy Spirit that leads us and makes us wise. To God who alone is wise. Sabi sa Jude 1:25. Okay. Sabi sa Numbers 24 verse 17, these people, when Daniel and the rest of the prophet were thrown away in Babylon, alam natin na nag-reign sila Daniel doon sa mga lugar na yon. And during their captivity in Babylon, nagsulat sila ng mga, dala-dala nila ang Old Testament, the scriptures. So, nabasa ito ng mga wise men or they had, remember that Daniel is one of the wisest. So, itong mga tao na to might be friends of Daniel. Kasi paano sila nagkaroon ng access sa scriptures kung hindi nila kaibigan? Sina Daniel, di ba, Shadrach, Meshach, and Abednego. And Mesopotamia is that part in Babylon, di ba? Sabi nila, nabasa nila sa Numbers 24:17. I see him, but not here. Remember, nasa Mesopotamia sila. And now, but not here and now. I perceive him, but far in the distant future. A star will rise from Jacob. When you say Jacob, it's Judea. A star will rise from Jacob. A scepter will emerge from Israel. What is the symbol of a scepter? Kingship. Only a king holds a scepter. Amen. Itong ipapanganak na ito, na ang star niya ay nasa sa Jacob, it will crush
the foreheads of Moab's people, cracking the skulls of the people of Shet. Ano yung mga ito? Ito yung mga kaaway ng Panginoon, whose spirit are the spirit of the devil. Gets? Okay, next. Punta tayo dun sa, ano pa ba yung next na ano natin dyan? So, ang kanilang pag-worship is not by accident. Okay? Tatandaan natin yon. When we come, sa pagpunta natin, aksidente ba kayo nag-church? Hindi, maaga tayong gumising, di ba? Maaga tayong nagluto ng breakfast, maaga nating inihanda ang mga anak natin, nag-pray tayo. Lord, ihanda mo ang aking puso. I want to receive a word from you today that will change my life. Amen? Inihanda natin ang lahat ng bagay, namasahe tayo, nagtaksi tayo. Di ba? Intentional. Di ba? Purposeful. Yun ang goal natin. Hindi po tayo pumunta dito para mag-display, magkumanta lang, kundi sumamba. Amen? Can you say amen? Okay. So, sabi niya, so kung tayo ay pumunta dito, ang preparation ng heart natin is we set our heart to worship. Kung pupunta tayo dito para to set our hearts to worship, hindi tayo pasaway. When we worship, we submit. Hindi sinabi ng usher, doon na po kayo para hindi, ay, ayoko, dito ako. Doon pa lang, hindi ka na pumunta dito para mag-worship. Amen! Simpleng bagay, di ba? Kung sa simpleng bagay, hindi tayo makasunod, hindi tayo marunong mag-worship. Amen. Number 2, their worship was volitional. When you hear the word volition, it speaks of your will. It's the act of your will. It means voluntary. Yung kanina, intentional is sinadya. Okay? Yung volitional is nagkusa ka. Hindi ka kailangang pilitin. Sino dito ang nandito kasi tinalian ng nanay, pumunta ka sa worship, nag-worship ka. Yan. Wala, di ba? Kasi gusto yun ng heart mo. When you set your heart to worship God, nothing can prevent you. All things will wait. Makakapaghintay yan. Hindi ako pwedeng maabala ngayon because I have set my heart to worship as an act of my will. I will. If there is a will, there is a way. Kung meron kang volition, walang bagay na makakapigil sa'yo. Amen? Kahit sabihin pa nila na nanalo ka ng 1,000,000 piso, doon sa sasambahin ko, libu-libong milyon piso ang pwede niyang ibigay sa akin. Amen? Why? Itong mga wise men na ito, they know that Jesus is worthy of worship. They value Jesus so much. Ang value ni Jesus is more than worth of 100 million pesos. Nakikitain mo ngayong linggo na to. Na hindi ka nagsara ng butika mo kasi maraming bumibili pag linggo. No way. Amen? Amen. Mas pinapahalagahan mo yung kikitain mo, nag-open ka, hindi ang Diyos, nag-open ka ng daanan ng dyablo para nakawin ka. Ano kung biglang nasunog yan? Ano ang inaasahan mo? Asan ang hope mo? Asan ang iyong ano? Diba? Hawak ba natin ang mga bagay na yan? Hindi. We are insulated only because of the presence of God. Yung presence ng Panginoon, in-encapsulize niya tayo. Without the presence, there is a way for the devil to attack us and consume us. And what brings the presence of God? Worship. Worship. It is volitional. Sabi po dito sa volitional na worship, it was an act. No one forced them. Walang nagpuwersa sa kanila na mag-empake kayo, magta-travel kayo ng 1,600 miles sa donkey. Magdala kayo ng provision. Amen? Walang nagpuwersa sa kanila, walang naglagay ng pagka hindi ka nag-church ngayon, araw na ito, hindi mo makukuha ang iyong allowance sa sagip.
Walang ganunin. Di ba? Walang ganun. Kasi gusto nilang mag-worship. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngayon, pagka tayo ay mag-worship, di ba sabi natin, there is a worship is not worship until there is a service. Di ba? And service is why we do it because we are longing for the glory of God to come. Di ba? Kaya, pagka tayo po ay nandito sa church, every worship, ay every song, every teaching, every relationship is a worship. Kung isinet mo ng heart mo na mag-worship, everything you do, yung paglilinis is a worship. Yung paghahanda ng mga tithes insert. Because it is your worship, you see to it that it is perfect. Hindi pwede ang pwede na. Si Sister Tina, yung ipinapakanta ko siya, ilang araw na siyang nag-i-struggle. Kaya siguro, sabi ni Lord, ibigay ko na nga sa anak kong ito yung major prize kasi habang nagpa-party, gumagawa ng plano. Ano kaya ang gagawin namin next year, Lord? Pareho kami, nagtatrabaho kami kasi naboboring kami dun sa mga presentation. Kaya ako naman, nagpe-pray, Lord. Parang that time, sorrowful ang heart ko. Wala akong interest dun sa mga ira-raffle nila. Kayang-kaya kong bilhin lahat yan ngayon. Alam mo yon? Kaya ako pumunta doon kasi gusto ko rin visit yung mga and makita ko lang si Mr. Luzon at makita lang niya ako, pareho na kaming happy. Di ba? Parang ganon. Aba, nung nagagawa kami ng namin, biglang tinawag, sino nanalo ng, anong pinanalunan natin? Cellphone. Anyway, pero habang, alam nyo, you can be anywhere, anytime, but if your mind and heart is connected to God, Lord, tulungan mo naman ako dito. Anong gagawin namin next year? Hindi mo namin nagagawa. Si Tina, nagsisipra habang nagpa-party. Paano kaya makakaparty, nagsisipra ka? Kain lang siya ng kain. Amen. Okay. So, dapat yung ating worship ay volitional, voluntary, walang pipilit sa atin. Amen. Amen. Tapos, yun po yung totoong essence ng worshiping God in spirit and in truth. Okay, number 3. Number 3 na tayo, no? Malapit na tayo. Their worship was personal. Amen. Sabi po dun sa 9 to 11, basahin natin, after this interview with Herod, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. Next verse. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. They were exceedingly glad. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Amen? So, bakit personal? Hindi sila nagpadala ng proxy. Amen? Ay, hindi ako makaka-church ngayon pag ibigay mo yung aking tithes. Huwag ka na lang magbigay ng tithes. Hindi kailangan ng Panginoon ang tithes mo. Ang kailangan niya, ikaw. Ikaw ang magdala ng worship. Amen? Alam mo, minsan, other people, they come here, they don't intend to worship, and they want other people to say their testimony. Say your own testimony. Pag-testify mo naman, ikaw na lang magsabi ng testimony ko, hindi ka nag-worship. Yung iba, hindi personal, dapat ikaw, yourself, you, God wants you, you are worship. God doesn't need a proxy. Amen? Hindi ba pwedeng yung iba, mga kalalakihan, kayo na lang mag-church. Asawa, anak, pero ako exempted. Yung iba, they exempt themselves from giving. They let other people give. So they don't experience the joy of financial freedom. They let other people listen to the word. Masyado akong busy, so they don't enjoy the revelation and hearing the voice of God. Yung iba nga sa atin, mag-pray ka. Prayer is worship. Ikaw na lang mag-pray. They let other people do the work of the ministry.
Ikaw na lang mag-evangelize, ikaw ang nakakaalam niyan. Ini-exempt mo ang sarili mo sa napakalaking pagpapala sa reward na pwede mong tanggapin sa Panginoon. They let other people sing. Yung iba, nandito ang worship team, lumalabas ng mga litid ni Tina, I worship you, Alip. Bro, worship niya yun, yung worship mo. Sabi mo, hindi maganda ang boses ko. Merong screen ang tenga ni Lord. Yung pinakasintonado na ayaw kumanta, pag kumanta, titigil lahat ang mga anghel. Wow. Those coming from the heart. They let other people do the praying, the giving, the work. Ikaw na lang, missionary ka, ako hindi. Itong pag-aaral na ito, hindi ito para sa akin, para sa ating lahat. Kayo na lang mag-pray. Intercessor naman kayo na lang magbigay. Kayo naman ang may pera, kayo na lang ang kumanta, kayo ang may boses, kayo na lang sumayaw, kasi kaliwa pareho ang paa ko. Bro, worship, sister, brother, beloved, worship is something personal. Sabi ni Jesus, and sabi ni God, don't come before me empty-handed. Bring your gift, bring your song, bring your body. Amen. Romans 12:1. The work, who will do the work? Si Pastora lang. Sinong gustong sumama sa akin sa Isabela? Si Pastora lang. Amen. I love you. Sabi mo, mahal ka namin, Pastora. Hindi ko kayo pinapagalitan. Pero ang worship is the entrance to the superabundance of God. If I live in abundance, I worship in abundance. Hindi yung worship na kumakanta, wala naman akong boses. Ayaw nga ng mga anak kong kumanta ako wala ako sa timing. Mama, don't sing. Amen? Okay, so, worship is personal. Makikita natin dito sa mga binasa natin kanina, they came from a great distance. They came by faith. Hindi naman nila alam kung saan sila pupunta. Nakakita na ba kayo? Pwede ba kayong magbiyahe ng ang dami nyong entourage, ang dami nyong ginastos? Susundan lang natin itong star. Ha? Imagine mo yung faith nila to follow the star. Subukan yung lumabas sa gabi. Pumili kayo ng isang star. Sundan ko nga itong star na to. Saan ka kaya kayo abutin? Baka sa katitingin mo sa star na kanal ka. By faith. Amen? So personal. Diba? And nung nakita nila yung kung saan tumigil yung star, anong ginawa nila? They were exceedingly joyful. Their hearts, anong ginawa nila? Nagtatatalon, yay! Ito na nga, ito na! Tuwang-tuwa sila. Imagine if you have been traveling. Alam mo ba nung ipanganak si Jesus? Nakarating sila doon, ilang taon si Jesus? Magto 2 years old. Can you guess how many years sila, how many months sila nag-travel? 1 taon. Mahigit. Sino sa atin dito ang pupunta sa church sa Marikina na nanggaling sa Cavite? Praise the Lord. Gumising ng maaga para lang makapag-church where God planted him or her. Alam nyo, maraming Christian churches. Pero kung dito kayo itinanim ng Panginoon, ang pagpapala ninyo nandito. Because God wants you to supply His body here in this part, in this church. Marami kasing mga misconceptions ang mga Christian. Dami namang nagpapahayag ng salita. Kung salita lang ang aanuhin ko, pwede akong manood ng TV, mag-YouTube. Hindi pa ako constrained ng time. Hindi pa ako kailangang pumunta doon. Personal ang worship. Pumunta ka, magbiyahe ka, magbigay ka, mawit ka, magpatotoo ka. Don't let others do it for you. God doesn't need a proxy. Amen. Number 4. Their worship was confrontational. Sabi ko, Lord,
Ano ibig sabihin nitong confrontational? Amen? Paanohin ninyo. Kasi nahirapan akong itigalog para mamayang hapon. Harapan kasi ang confront face off, face to face. Paano mo itatagalog yun? Hindi yun ang concept. Tignan natin ang kanyang konteksto. Then King Herod was deeply disturbed when he heard this, and was everyone in Jerusalem. Next. Meron ba? Wala na. Ibig sabihin, all of a sudden, yung pag-worship, yung intention ng mga pantas na sambahin ang hari, naliglig. When you worship, you will confront the unbelievers. How do you confront them? They will be offended by your worship. So magkakaroon ng confrontation. Amen? At dahil dun sa confrontation na yon, kung babasahin natin, wala na bang verse dyan? Ang nangyari po dito, bigla niyang miniting ang kanyang mga religious leaders. Yung mga religious leaders ng Jerusalem, yung Sanhedrin. Tapos bigla nilang, because of that worship of the wise men, muling nag-isip ang mga religious leaders, ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa Messiah? So, it resulted in going back to the Word of God. Nakuha ninyo? Dahil sa nangyari na yon, kumbaga, alam nyo, liligligin tayo, bawat pamilya, makakaranas sa atin ang pangliliglig. And your worship is your only way out of that. Amen? Maniwala kayo sa akin, next year, super abundant blessing but super persecutions coming from the enemy. Okay, so tignan ko lang kung ano yung in worship. Our worship is personal. Okay. Kung tayo po ay dadating, huwag mo na yan, sister, confrontational. Gusto ko lang na maano natin dito, yung worship kasi natin, it confronts the unbelief. Parang yung mga offenses natin, nako-confront sa ating worship. Amen? If we think the Lord, alam nyo, marami sa atin na hindi tayo makapag-worship kasi feeling natin inoffend tayo ng Panginoon. Na-offend tayo sa Panginoon dahil hindi niya sinagot ang prayer natin. Yung iba sa atin, na-offend tayo ng mga leaders. Na-offend tayo ng mga unbelievers. Diba? So pagka nag-worship tayo, i-confront yun ng banal na Espiritu. Amen? Kailangang harapin natin yon. At ito ay kailangang harapin ni Herod. Ang ano na yan. Kasi, parang makonfront, kasi kaya para challenge siya, kasi hari ako, tapos ito meron silang sasambahin na hari, na baby. Di ibig sabihin, di na ako ang sasambahin nila. Kasi noon, ang mga hari sinasamba. Si Nebuchadnezzar, sinasamba. Nung ayaw sambahin ni na Daniel, si Nebuchadnezzar, di ba itatapon sila sa fiery furnace? So, na-threaten siya. Kaya ang worship niya ay confrontational. Tayo, confrontational ba ang worship natin? Does it bring trouble in the camp of the enemy? Alalahanin natin si Herod ay kampo ng kaaway. Tayo ay kampo ng Diyos. Sa atin bang pagsamba, naliliglig ang kampo ng kaaway? If your worship is unreserved, if your worship is with all of your heart, the enemy will tremble. And everything that the enemy is doing in your life, he will have to stop it. Because the presence and the power of God will come. Surely. Amen? Okay. So, is your worship confrontational? Alam niyo kung bakit hindi nagiging confrontational ang worship natin? We worship by the power of the flesh. We don't worship by the power of the Holy Spirit. Amen? Next. Praise the Lord. Mga cell leader, ha? Pag-usapan natin yan kung may hindi kayo naintindihan. Number 4, their worship was emotional. Emotional. Brothers and sisters, we were designed to have emotions and longings.
Amen? Sabi po dun sa Bible, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. So anong pagka ang isang tao nagre-rejoice exceedingly, anong nakikita mo? Tumatawa. Tumasayaw na nga. Sa galak, tumatawa. Sabi ni, tingnan natin. Amen? Kasi pagka tayo ay nag-worship sa Panginoon at dumating ang presensya niya, sobrang kagalakan na hindi mo yon makontain. So they were shouting, they were jumping. Imagine mo kung star lang ang sinusundan nila sa langit at makita nila yung lugar, di grabing victory yon. There was laughing. Sabi po sa Psalm 126 verse 2, tingnan natin. We laugh. Basahin natin. Ay, sa itsura nyo, hindi kayo tatawa eh. We laugh. We laugh, we sang, we couldn't believe our good fortune. We were the talk of the nations. God was wonderful to them. Bahagi ng pagsamba, ang pagtawa. Tumawa ka nga. Alam niyo, sabi po dun sa Job, pagka kayo ay sinasalungat o hinaharas ng dyablo, anong gagawin ninyo? Tumawa ng tumawa. Sabihin nyo, laugh at the enemy. Dyablo! Alam ko na ang style mo. Hindi mo ako hindi mo ako maitutumba. Amen? So laugh at the enemy. Amen. So sabi nila, hindi ba tayo, Pastora, emotional kung tayo ay nag-worship kay God? God is a God of emotions. He is the author of our emotions and our longings and our desires. Kaya lang, ang gusto niya, masatisfy itong mga emotions sa Kanya. Hindi natin hanapin sa labas. Amen? So kung tayo ay laging we find satisfaction in Him, that is our worship. Sabihin naman ng iba, masyado naman kayong emotional, masyado kayong fleshly. Madidiscern mo naman yung worship that was led by the power of the flesh. At madidiscern mo naman yung worship that led by the power of the Holy Spirit. When the power of the Holy Spirit operates, there is freedom. There is liberty. There is joy, exceeding joy. Amen? Pero kung sa flesh lang, alam mo ang peke. Diba? So their worship was emotional. Amen? Emotional ka ba mag-worship? Kaya minsan, pagka nag-worship tayo, pagka naiiyak ka, iiyak mo. Kasi yun ang gusto ng Holy Spirit na i-release mo yun lahat sa Kanya. Pagka gusto mong tumawa, tumawa ka. Gusto mong sumayaw, sumayaw ka. Alam niyo po, noong bago pa lang ang ministry, nandun pa lang ako sa San Miguel sa Pandacan. Hindi pa noon nag-a-attend si Brother Orly kasi active pa noon siya sa KMU. Ang nagpipreach noon ay yung pastor ng taga Lord of Glory na i-invite ko si Pastor Ed. Wala pa si Mabel, hindi ko pa yan kilala si Mabel kasi 2000 pa dumating si Mabel. That was 1996 pa yon. Nag-worship kami sa QC Center. Hindi ko ba alam kung ano ang ginawa ng Panginoon sa akin at hindi ko makontrol yung paa ko. Ganyan. Lord, ayoko na. Mamagod ako. Ganun. Inaano ko na yung paa ko. Binibigyan niya ako, inano niya ako ng mag-dance before Him. Alam niyo, yung pinanggalingan kong relihiyon, bawal sumayaw in public. Kaya pinipigilan ko, sayang. Kung sana yun ay ni-receive ko, di mas magaling sana akong sumayaw kay Tina, yung kahapon nung kumakami, bewang ko'y kumikembot. Mas magaling sana ako kay Tina. Kaya lang, hindi ko pa kasi alam noon. So, when we worship, there are emotions involved. Huwag niyong pigilan. Huwag mo nang pakialaman yung kapatid mo. Ba't ka naman nang iyak ng iyak? Ano meron? O kaya yung iba naman, sabi niya, personal ang worship, di ba? Huwag mong pakialaman. At kung kayo naman ang huwag niyong pakialaman yung mga katabi niyo. Amen. Okay, malapit na po tayo. Next. Number, 6, their worship was effectual.
He called the meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, where is the Messiah supposed to be born? Next. So, anong ibig sabihin? So, in Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you who will be the shepherd for my people, Israel. Okay. They entered the house, and they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chest and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Amen. Ang atin pong pagsamba ay epektibo. Okay. Ang epekto ng pagsamba ng mga wise men ay muli ginather ni Herod ang mga wise men at mga religious leaders sa Jerusalem at binalikan nila ang scriptures. Amen? So kung nakalimutan na nila ang Biblia, ito dahil sa worship ng wise men, binalikan nila, kailangan pag-aralan ko ang salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos, nandoon yung mga darating sa hinaharap. Amen. Ano pa ang epektibo? Naging epektibo rin sa wise men ang kanilang sariling pagsamba. Bakit? When they worship the Lord, God spoke to them. Ano ang sabi ni Lord sa kanila nung ma-worship nila ang Panginoong Jesus? Sabi ng Holy Spirit, huwag kayong babalik kay Herod. Amen? Magkanya-kanya kayo ng daan pa uwi dahil guess what? Anong gagawin ni Herod sa kanila? Pagpapatayin sila. At pagka nalaman ni Herod kung nasaan si baby Jesus, ano ang gagawin niya? Papatayin niya si Jesus. When we worship, we are allowing the Holy Spirit to speak to us. Ipapakin niya, He will tell you things to come. So, nung nag-worship sila, di ba pagka nag-worship tayo, doon tayo nakaka-receive ng impression galing sa Holy Spirit? Di ba? Nakakapang-usap sa atin ang Holy Spirit. Yun ang effect ng kanilang pag-worship. They were warned. Amen. Ang effect doon sa mga kay King Herod, they went back to the scriptures. Kaya nga yung kinanta ni Roger last week na, O Lord, my faith is small. Sabi niya, your book of books lies undisturbed. And my prayers from me too few. So siguro, nung na-disturb sila, naliglig sila, muli silang nanalangin. Amen? Pag tayo ay nagsumamba sa Panginoon, may epekto yan sa buhay natin. Ang tanong ko, ano ang epekto ng worship sa buhay mo? Hindi lang yung sumasamba ka ha, kundi doing good as the Lord ask you to do. O ito, tulungan mo ito. O ito, ano mo yan? The moment na mag-obey tayo sa Panginoon, imagine mo, just to hear the voice of God is reward in itself, di ba? Alam niyo po, sa paglilingkod ko sa Panginoon, nagagalak ako sa biyaya. Sabihin mo, grace. The grace of God that allowed me to do what He told me to do. Number one, nung nandun ako sa Marco Polo Hotel sa Hong Kong, sabi ng Panginoon sa akin, patawarin mo ang biyenan mo. Alam niyo ba na napakalaking bagay yun sa akin? Pero alam mo, sinunod ko ang Panginoon. Ano ang effect? Yun pala, kung hindi ko sinunod ng Panginoon, di ako pwedeng magpastor. Di ako pwedeng maglingkod sa Kanya with unforgiveness in my heart. So, I experienced the privilege of serving God. Sa mga times na sinunod ko uli ang boses niya. September 6, 2006, sabi ni Lord, 20 years is enough with San Miguel. Kinabukasan, nag-retire ako. Amen. Ang reward ng Panginoon sa those are worship. Hindi ako kumakanta, hindi ako nagpe-pray, nakinig lang ako, sinunod ko lang ang salita niya, and to God, that is worship. It is sacrificing. Ang topic natin ngayon is the sacrifice of worship. Itong sinasabi ko sa inyo na characteristics, introduction lang to. Parang nalungkot kayo. Parang nalungkot kayo. Kasi mag-aalas 11 na. O, tapusin na natin ang introduction. Amen? May natututunan ba kayo? Amen.
So, when you worship God, when you obey God, it will affect you too. There is always an effect. The devil will say, walang saysay yung ginagawa mo. Sabihin mo sa dyablo, sinungaling ka right from the start. The devil is a liar. Diba? It's a question of faith. Pwede bang hindi pumunta doon yung mga wise men? Pwede. Wise sila, mayayaman sila, influential sila, learned sila, wise men nga sila. Bakit kailangan pa nilang mag-worship sa isang sanggol na hari? Worship is an issue of faith. Amen. We worship because we believe God can change our lives, we can experience Him. Amen? Your worship will touch God's heart. It will affect you. Last na ano na tayo? Number 7. Their worship was relational. Ano ibig sabihin ng relational? Ang ating pagsamba, meron tayong sinasamba dahil meron tayong karelasyon. Meron tayong minamahal dahil nagmamahal tayo sapagkat may minamahal tayo. Kaya ngayon ang rason kung bakit ang Godhead ay kailangang Trinity. Dahil kung ang Diyos Ama ay walang Diyos Anak at Diyos Espiritu na sasambahin, hindi mo pwedeng sabihin na nauunawaan niya ang pag-ibig because pag-ibig is always for others. So worship is relational. Tayo ay sumasamba base dun sa ating relasyon sa ating Diyos. Amen. Tayo ay nagmamahal dahil sa ating relasyon. Amen. So, ang mga pantas ay sumamba because of based on their relationship. Okay. Paano sila nagkaroon ng relasyon? Tinanggap ba nila si Jesus? Tinanggap ba nila? Relationship is always based on faith. Bakit mo tinatawag si God na Ama? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Kilala ka ba niya na anak? O sige, sabihin mo sa akin, bakit mo tinatawag na Diyos? Halimbawa, kung may bata ngayon dyan na, bata na, let's say, 18 years old na dalaga, biglang pumunta kay Brother Ton, tinawag niya, Daddy, ano mangyayari sa akin? Baka sampalin ko siya. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na tawaging Daddy? Ang asawa ko, hindi naman kita anak. Di ba? Amen! Walang relasyon. Relationship is based on faith in the Lord Jesus. They were following the plan of God. That's why, pagagalitan na naman ako ni Pastor Ryan nito. Hallelujah! Hindi po ba? Kaya tayo sumasamba sa Diyos dahil may relasyon tayo sa Kanya. We call Him Father. Amen? So, pwede mo bang sambahin, pwede mo bang mahalin ang wala kang karelasyon? Pwede yung platonic love, pero yung true worship, pwede mo lang ibigay, it's based on relationships. Amen? O yan, malapit na tayo. Okay lang ba mag-overtime tayo hanggang 1? Sabi nyo, may anuan eh. So ito, anyone can sing, and yung relationship natin is based on love. Sabi mo, pag-ibig. First commandment. Amen. So anyone can sing, can shout, can preach, can give, can dance. Amen. If there is no vital love relationship, it's nothing. Brothers and sisters, di ba sabi sa 1 Corinthians, even if you offer your life as a burnt offering, even if you give all your money to the poor, without love, it is nothing. Walang effect. Kahit ngayon, mamaya, sasabihin sa inyo ni Pastor Ray, tayo po ay magbigay sa gawain ng Panginoon. Kung hindi dahil sa pag-ibig, huwag ka nang magbigay. Kasi walang bunga. O mayroon man, bubut. Kaninang umaga, madaling araw, merong nagte-text sa akin, yung taga-Real na,
Pastora, pakipag-pray nyo naman yung dati niyang ka-live-in, ganun-ganun, pinatawad ko na siya. Ay, asawa niya yata, naghiwalay. Pinatawad ko na siya, ganito-ganito, may sakit siya, nauubos ang kanyang atay, etc. Sabi ko, pinagpa-pray ko kay God kasi nakakaawa, ganito-ganito. Sabi ko, hindi mo siya ipagpa-pray dahil ikaw ay naaawa. Ipagpa-pray mo siya dahil mahal mo siya. Kasi yung prayer na hindi based sa pag-ibig, effect. Amen! Okay. So sabi ko sa kanya, yung prayer mo sapat na yan, basta gawin mo ng may pag-ibig. Ang motivation mo ay love. Next! Ano ang last? Their worship was sacrificial. Ito yung topic natin. The sacrifice of worship. Magsisimula pa lang tayo. Bakit sacrificial? Pagka-sacrificial, di ba noon ang concept ng sakripisyo sa Old Testament, ibibigay mo yung katawan mo as burnt offering. Parang ang Panginoon, si Abraham binigay niya si Isaac as burnt offering, di ba? Okay. There are only 3 reasons their worship was sacrificial. Number 1, it cost them their time. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Next. Wise men came from the east. Na-discuss ko na yan. It cost them their time. Ilang taon sila nagbiyahe? Ano ang almost 1 year or 1 year? Di ba kasi nung dumating sila doon sa Jerusalem, si Jesus, magdadalawang taon na. Nung ipinanganak si Jesus, doon lang lumabas yung star, di ba? So, na-imagine ninyo yung time? Amen. Pag din tayo ay totoong nag-worship, it takes time. Palabas mo nga yung easy worship jam, para hindi na ako magsalita. It takes time to truly worship the Lord. Ayan, real worship is an investment in time every day you live. In the morning, when you wake up, magbabasa ka ng Bible mo, even if you don't feel like it, magpupuri ka. Sige, next pa. Next. It takes, sige sister, down. It takes time to pray and seek the Lord. Meron bang nagsisik sa Lord? Lord, anong kalooban mo patungkol dito? Malis na. Hindi man lang naghintay ng salita ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Salita siya ng salita sa prayer, Lord, ganito. Hindi mo hinintay yung pinipray, yung Panginoon na nakakaalam ng bagay at pwedeng makapagsabi ng gagawin mo. It takes time to wait. It takes time to prepare your heart to worship. Next. It takes time to feed the soul with the Word of God. Nafe-feed ba ninyo yung soul ninyo? Isang verse lang binabasa ninyo? Wala pang context, hindi pa ninyo maintindihan. Next. It takes time to worship in private. Pagka ako, I lost myself in worship, umiiyak kang mag-isa, tumatawa kang mag-isa, di ba? It takes time. It takes time to repent of sin. Amen. Okay. So, ano ang kailangan ng Panginoon? Time. Ang sakit natin ngayong generation na ito, wala tayong inaalaw na time kay God. Kasi, meron tayong mentality ng instant. Instant coffee, instant noodles, instant asawa, instant baby, instant lahat. Alam niyo ba kung bakit ang daling nagkasala si Adan? Instant man siya. Instant man. Instant. Malaki na siya nung hiningaan ni Lord yun. Pero si Jesus, man, hindi siya instant. He went to the process of ipinanganak, ipinagbuntis, kaya mas stable siya. Praise the Lord. Hallelujah. So time is precious to God. If you will give God your time, He will redeem your time. Anong ibig sabihin ng He will redeem your time? Iaalisin ng Panginoon yung mga tao, yung mga bagay na uubos ng oras mo. Alam niyo po ito, talagang ito naranasan ko sa San Miguel. Kasi, HR manager ako, pupunta ako sa CBA, pupunta ako dito, merong negotiation dito, merong grievance dito, merong compensation dito, yan dito. Pero dahil inuuna ko ang Panginoon, merong KMU, ang hirap-hirap ka din, guganyanin ka, mag-i-strike, work slow down. Sabi ko, Lord, I need time to study your word. Magpiprints ako, ganito. Alam mo ang ginawa ng Panginoon? Itong KMU na to na-convert. Lahat ng mga
mga grievance issue namin nawala for 9 consecutive years, 0 grievance. Bakit? In-evangelize namin lahat ng union. Amen? Ang productive natin, nagsosorhay, napakaliit namin na planta, 200 people. Ang aming net, ang aming gross income, 830 million. Ang tawag sa amin ng packaging, cash-cow. Cash-cow. Kung kailangan nila ng pera sa amin, kukuha. Why? Because we gave our time to the Lord. The Lord see to it na wala kaming problema, na walang makakakuha ng time namin para ma-devote namin. When you put your time first to the Lord will redeem your time and you will enjoy your time. Amen. Number 2, it cost them their treasure. So, kung ito ay, sabihin na natin 100 wise men, wala namang sinabing 3 doon, wise men. Okay, sabi ko nga sa inyo kanina, kung tatatlo lang sila nagbiyahe sa disyerto, hangal sila. Kasi marami doong cobra, maraming ahas. Entourage ito, may army sila kasi they are the most influential people. Binigay nila yung the best gift. Kaya ang Panginoong Jesus hindi mahirap. Mayaman siya. Amen? Open their chest. Okay, next. It cost them their, tayo ba? Sacrifice. Pagka ba nagpupunta tayo, yung iba, alam nyo, hindi nila maibigay yung para kay God. Kaya hindi sila nare-release sa kahirapan. Hindi nila maibigay yung worship. Hindi nila maibigay yung tithes. Worship is giving, brothers and sisters. May babasahin ako dito kasi ayokong mamiss ito. I want to read it to you word for word. Sabi niya, we ought to look at our giving as worship. If you can give your tithes and offerings to Him because you love Him, you would be better off without giving it. Huwag na kayong magbigay. Okay? If you can't give to Him with no strings attached, you really haven't given Him anything. Ang pagbibigay sa Panginoon ay isang pribilehyo. Alam nyo, sa kaharian ng tao, mag-deposit ka sa bangko, malaki na yung 4%, 3%, 2.5%, long-term investment, malaki na yon. Pero, pagka nag-invest ka sa Panginoon, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Amen? Saan ka mag-i-invest? Naranasan natin yan. Di ba? Di ba? Praise the Lord. But you have to do it in faith and in love. So, it will cost you your treasure. Sabi po sa James 1:17, paspasan na natin. James 1:17, every good and perfect gift comes from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Every good and every perfect gift. Though it's a privilege to give to the Lord. Next, Luke 6:38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom, for with the same measure that you use it, it will be measured back to you. Magbigay kayo ng piso, babalik sa inyo, 10 piso. Magbigay kayo ng 100, 10,000. Di ba? Ay 100, 1,000, o 10,000, sabihin natin. Kasi God is a rewarder, di ba? 100%, sabi sa Deuteronomy, 100% and 1,000 more. Gusto ko yun. Kaya pagka nagpa-pray ako, Lord, bless this offering 100% and 1,000 more. Amen? Kasi yung mga 1,000 more, iba yon, hindi lang pera ang gain mo. Relationship, peace, joy, breakthrough, anointing, capability, deliverance, di ba? Opportunities, open doors, ang dami. Amen. And 2 Corinthians 9:6, wala na tayong exhortation sa giving, tapos na. By this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Patanungin nyo yan sa farmer at alam na alam niya, nagtanim ka ng 1 sakong palay, aani ka ng 1,000 palay na sako, okay? So, it cost them their time, it cost them their treasure, and it cost them their testimony. Sabi mo, testimony. Tinitingnan ko ito, sabi ko, testimony means patotoo. No, it's not patotoo. Testimony is your
whole person. Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at his throne and we have come to worship him. Meron pa bang ibang mga verses dyan? Maliban dyan. Alam nyo, itong mga pantas na ito, hindi sila tatlo. Again, burahin ninyo yung sa isip nyo na tatlo. Wala sa Bible tatlo. Marami ito. May entourage sila. Okay? These are the most, ayan pa sabi niya, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they opened their gifts, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Next, wala na. So makikita natin how personal their worship is. Sila yung kingmakers in Mesopotamia. They appointed and they anointed kings. They decide who will be the next king of this nation. They are rich,